So, good afternoon, ma'am, and to our classmates. So, nakoy pangutana kanang how do science and technology affect your daily life as a student and a family member and a member of society? For me, the science and technology affects my daily life in many ways. As a student, I use technology to research information, communicate with classmates, and complete school activities at home. Technology makes communication easier, especially when needed contact to my family members. It also helped me with everyday tasks such as finding information, managing schedules, and getting news. However, I think I should technology responsibly because too much screen times affect our focus and productivity. Tiyada po ba yo? Ba? Yes. So second, ika. So para sa imo, how does science and technology affect your daily life? So, para sa ako, kay ano lang siya, kanang dali ra kay siya through ano, studying and communication. So, for example, kanang makagamit ko og online resources para masabtan ang mga lessons nga kanang gakalisuran ako every time nga magklasita. Dayon, maka-communicate ko sa uban nato mga classmates abot sa tong mga group activities nga dili na nato kailangan nga magkikita pa in person, di ba? Dayon ang science is makatabang pud siya sa kanang masabtan nato nga kung unsa ang naa sa atoa sa mga palibot bisan man ganing sa kanang sa health, sa environment o sa kanang sa weather. Then ang science and technology kay maano siya, more on convenient, di ba? So, what to? So, what is the problem in your community that can be addressed through science and technology? So dito sa Kisulon kay one problem that can be addressed through science and technology is ano gid siya, improper waste management. Then ang technology kay nakatabang mo siya sa atoa di lang dire sa school, then sa gawas pod sa community, then ano pod siya kanang maka-improve siya sa collection through better scheduling and then monitoring. Then ang science sad kay nakatabang po siya o ano sa kung sa effect sa improper waste management disposal sa ano sa siya sa health dayon sa pa ba sa environment. Then ang solution po daw na kay ano mag-promote ta og recycling dayon gamiton po nato ang technology nga para maka-educate po sa uban tao, and then kung unsa na pud ang pag proper segregation. So ikaw kanang what do you think is one important why the science and technology can help others publish nga di lang gid diri sa ato but sa tibok gid nasod diri sa Pilipinas? So, kana siya is, I believe improving services through digital technology is important. Why? Because um, online government service can make transaction faster and more accessible. So, kana siyang ginamin is like natin mga documents sa kailangan i-send and something nga kanang parang ng email and pwede na nimo siya or email or kanang mga word file na ginagamit na sa mga Kanang student karon kay mo na siya ang atong accessible needs nga para sa mga student dire kay mo na lang pwede nila ma-print sa mga outside the campus or inside the campus nga sa atong lugar dire kay mo na siya mas madali hindi na kailangan magsulat-sulat o grabe kataas kung naana siya. So technology can also help government agencies communicate with citizens during emergencies. However, we can we should make sure that people in rural and underserviced communities are not left behind.
technology should be inclusive and accessible to everyone. So kani siya is accessible to everyone. It means nga hindi yan dapat siya limited sa mga hindi siya limited sa Dili kanang sa dili ra gud sa like people dili in lang gid siya rural nga areas. kanang sa urban areas kanang tong lang sa mga syudad dapat kailangan pud ba siya dito. Kailangan siya na sa mga dili bitaw nga kaabot sa mga sintag ano sa mga to mga outreach program sa government di ba? Yes, mga siya. So no, since nagkuan ta kanang gikan man kita sa Bachelor of Public Administration and as a future public administrator, and how can you use science and technology to make informed decisions and then to solve public problems also? So para sa kuha is as a future public administrator, I can use mga reliable data and scientific information when making decisions. So kana siya is it's all about kanang data analysis nga kanang murag ginabuhat nato nga research nga kanang inform gyud na kanang nakagather kag data sa mga surveys nimo and everything Yeah, like since that. kung na mapunta ba mo ka nang sa third year na mapunta din mo ginang kinahanglan gid nga buhaton. Yes. And for information when making decision, for examples, before creating program, I should study the actual creating a program. I should study the actual needs to our community. So, study nimo unsay needs sa inyong community like kanang something kulang mo sa mga supply sa mga relief goods nga kanang niagi ng disaster and then In need case nimo na nga maghatag og mga need nimo maghatag sa ila og mga pagkaon and everything like that nga ilang needed. And so instead of relying only to assumptions, technology can help collect or organize data, communicate with citizens, and monitor. So kani siya is siguro sa about this mga information, monitor nimo unsa nay plano sa mga lugar. It is because nato yung mga barangay nga pwede ka mag-ask og unsa na ang hitabo sa atong community. nya samot na Okay sa ba? samot O ba? na sa Tagalagyo ba kay Elizabeth diri sa Yes. ato ang kuan siya. Kanang nagi siya sa kabukiran mga sitio. Whether the government program are effectively, I also need to check whether the information I use is accurate and trustworthy. Yes, samot na karon daghang gid mga fake news nga gakalat gid sa social media. Yeah, hindi lang sa social media about sa inyong lugar dapat good well informed ka and then you know what's happening in your in your community dapat be you being aware on what is going on that situation. Para well informed ka and then dili pod ka murag Basta-basta na lang gud. nag-story kagas. So, how about you? What skill do you think need to develop to apply science and technology responsibly? Kuan na since namang gid ko sa public administration so kailangan ako siyang ma-develop pa nga ako ang critical thinking dayon sa digital literacy kay medyo galisod-lisod mo gud gyapon ko sa digital literacy samot na nga kanang sa kakulangon gid ba kay kanang diri pa lang gid sa sa eskwelahan kay hinay kay internet tas pag di pa kay kagamit ang computer lab kay wa kay signal mo lagi naa lagi tay resources pero pag-abot pulay sa sa signal sa internet wala gid siya then na lang pud siya good decision making skills kay di mo gyapon kay kung maayo pero ginatry gyapon ako akong best na maka-learn gyapon ko then lang pud I should learn how to evaluate information and then identify reliable resources sorry then need po na akong masabtan ang ang technology nga if magamit siya sa public service puhon if kung kita di ba nga since gid ta kanang mopadulngay man gid ta sa sa public service puhon dayon
ano po siya, dili lang gid siya sa ingon nga for convenience lang. Then ang ano siya, ang pinaka-importante pud kay i-consider po nato nga kung ang mga desisyon nato nga makaano siya, makaapekto ba siya sa ubang nga mga miyembro diri sa community. Di lang gid diri sa pinakasentro sa ano, sa lungsod, kundi sa mga manami itong mga suok nga sitio or unsa pa man sa mga kabukiran nga kanang namuyo, di ba? So, for our last question, why are science and technology and innovation important in addressing national problems and challenges? Ano siya kanang importante po siya kay ano, daghan pud baya og mga daghan pud baya og mga problema dili lang pud baya diri sa ato ano siya mapa ano sa municipality naagihapon dahil sa regional naagihapon sa regional then not just sa regional but national gid tibuok gid sa Pilipinas ano gid siya kanang ga-require gid siya og kanang solusyon bitaw nga kanang base lang po siya sa evidence dayon sa innovation o pananglitan climate change o isa po ng climate change dahil na po ng kanang natural disasters kaya gina nato siya ma-address ano through scientific research gid na siya din ang ano na lang po din sa mga forecasting systems nga alam itong sa balita dahil sa nasa radyo kailangan gid nato na siya ma-improve. Then, paano na po nga makasupport siya sa disaster preparedness? Then, ba kay, halos sa baya diri sa ato, kay dili baya gid magamit og mga technology, like cellphones nga. Ang cellphones kay dali raman na siya maka gain og information. Unlike sa kanang sa rural man na siya tama kanang di adapit sa kabukiran kay di mo sila makagamit ang cellphone tungod kay walay signal so kailangan nila ang kanang radyo yan ang radyo kay naman kanang mo lang po yung only nila source of information diya sa bukid tungod kay mo lagi katong gingon kaganiya dayon ang technology kay maka-improve po siya og mga kanang sa education dayon not just sa education but sa healthcare na lang po siya og sa sa transportation dayon kana pong sa government services nagyapon na og kailangan po nato siya og kanang proper nga planning dayon ang innovation pud kay makatabang po siya nga para mabuhat ang kung sa gina-provide nga services dayon og ang mga para po maka-accessible po siya sa ato tanan. Okay. So, ikaw, what community problem do you think science and technology can help solve? I think flooding is another important problem because science can help understand weather patterns and identify areas that are prone to flooding. So kanang areas nga parehas sa atong eskwelahan nga daghan gyapon kay flood and something nga kanang area nga lugar nga bahaon Lagi tapos puno. kanang dali ra tagan og problema. Okay. And Ano pud ba siya ba sa eskwelahan kay kada banguli ta na mag-ulan dayon kay usay kay ang spillway kay kakaba then kita ni stranded pud ba? yes, and technology can provide early warning through weather and emergency alert system. So kani siya is alert system. So kani siya is murag early warning. So mo siya mga balita nga kakadawat nato sa atong cellphones or sa TV or sa social media mo ni siya ang mga early warning nga kanang nanatay dapat kanang ga-text na sa tuag nga naa na gid ang bagyo nga paabot kay. So kanang ginatagan lang ta nila og para maka-prepare sa tab di ba kung yes. in case na mabot na gid ang bagyo. So also communities can also use technology to improve disaster preparedness. So kani siya is akong gingon makagamit kag
cellphone, TV, and other technologies na pwede di ka makakuha informations about sa mga disaster na nakitabo sa atong lugar and everything. So, this solution can help our people responsibly earlier and reduce the effects of flooding. So, kani siya is maka-reduce gini siya og flooding kay labi na kung adi ka magtanaw og mga news and everything kay makita gid nimo unsa ang naa sa atong internet karon kay daghan naman gid sad ang ga-exist nga weather forecast or something na ana. So makabalo gid ka unsay dapat nimo buhaton. Yes, sakto gid siya. So, sa mo na-discuss ko ganihan no, then medyo na-realize po na ko nga ang science and technology kay di lang po siya about sa computers, then sa mga modern devices nga kanang gakagamit nato karon. Dayon important po ang ang tools sa kanang sa technological kay ano man siya kanang masabtan nato kung sa mga problema dayon makita pud ta og mga practical nga solutions nga kung unsa man natong agyan nga mga challenges. So para sa ko is I also realize that technology must be used responsibly. So kanang use responsibly is kanang dapat is di nimo abusaran ng paggamit ng mga technology. Dapat yun be responsible ka kay as a future public administrator we Rampant should na baya kayo na karon mga na magamit og mga technology nga sa dili maayo nga pamaagi. yes dapat reliable ta na and then information consider na to ang needs sa citizens sense and make decision that benefits the community. So kanang sa kanang siya dapat di ka magpataka og kuan og information. Dapat yun magamit kag mga technologies dapat you will inform and di ka maghatag og mga negative sa atong community nga agas ka na maghatag og information and everything like that. So dili ka makasagabal sa atong community. So ano po siya ang science can na maka-provide pud baya siya og kanang knowledge, then napud ang evidence, then ang technology pod kay ano siya makatabang siya sa unsa man pag-apply anang kanang mga natunan nato. So and we combine the responsible leadership and innovation why we can contribute to better public service and nation building. So kani siya is Unsa? wait lang. Dapat ka you'll be responsible leaders and innovate to contribute to better public service. So kani siya is dapat mag-contribute ka not to um, no I mean not I to be better and to build nation. So kani siya is dapat makahatag ka og better public service sa atong community and then dapat matagan sila og kanang well-informed nga decisions na atong gapangbuhaton para di sila makuan para makabuild ta og national building something sa atong community. So mara to, and then that concludes our discussion then. Thank you for listening and have a nice day. Bye bye. Thank you.